Hello guys. Hanap kami trip. Ano kami? Dito kami Saan sa tayo pupunta? Ano lang kami, kakain lang kami, lalabas lang kami. Yeah. Dito kami sa apartment ni ate ni Kurt. Apartment to to. Okay, so see you guys. Manawin na kami sa Parisan. Sa Parisan. The way sa Parisan. Sino ba yun? Sino ba yun? Buti pa yung tinelo. Hello guys! Hello! Hi guys. Ayan! Ito. Saan pa kayo pupunta? Anong oras na? Saan kayo pupunta? Maderby ka ba? 5, Palengke. 5:50 at Magpapares Ay! kami. Laguna! Asa na? Ngayon Hi guys. guys! So, ayan. Dito na kami lahat. Nandito kami lahat. Biyahe na kami ngayon papuntang San Bartolome Church. Nakikita nyo kami mamaya. So, medyo malapit na kami. Yeah. And yun yung first historical site namin for today's video. So, stay tuned. Stay tuned. Bye! Yung mga historical. Bye-bye lang. Yan lang kayo, sir. Sir. Hala! Hala! Ah! Hello guys! So, nandito na kami sa San Bartolome Church. And ito po yung second oldest church in Laguna. Tapos, na-establish siya ng 1583. Tapos, gawa din siya sa light materials like wood before. And, na-dedicate to yung church kay Saint Bartolome the Apostles. Tara, explore natin. Gouge montage. Ayan. Ayan si San Bartolome. Oo. Tapos ayan, may tirikan dyan ng kandila. Pero, bawal daw magtirik ng mahabang kandila. Ayan. Tapos ito, basahin nyo yan. Pause nyo. Ayan. Nabanggit naman na yan kanina. Pero mas okay na basahin nyo. Ayan. Ang ganda, diba? Gawa yan na sa brick. Dati gawa lang yan sa kahoy. Pero nung nasunog siya, pinalitan nila ng brick para mas matibay. Ayan. Sobrang ganda. Pero, pinagkakasal sa loob kaya medyo crowded. Pack montage. Kala mo ako ang hinire na videographer ng dalawang magkasalan. Pero, congrats to the newlywed. Yes! Ayan, imo-imo tayo dito. Well, as you can see, this church is made up of multicolored bricks and stones na dinonate siya dati ng townspeople. So, ito si San Antonio de Padua. May nakasalubong kaming madre dyan at ang sabi niya sa amin, humiling daw kami sa kanya dahil kilala daw siya bilang taga-tupad ng mga hiling at kapag may hinahanap ang mga tao. Ayan. Kaya nakita mo hinimas-himas namin yan at ayan, wish-wish sila na sana pumasa, gano'n. Sana magkatotoo. Ang simbahan na ito ay unang itinatag noong 1583 gamit ang magaan na materyales tulad ng nipa at kahoy. Sa pangunguna yan ni Father Thomas de Miranda at pinangalan yan kay San Bartolome, isa sa 12 apostol ni Jesus.
Noong 1752, pinalitan ito ng mas matibay na estruktura gamit ang mga bato at bricks na inalay mismo ng mga taga Nagcarlan. Kaya mas tumibay at mas nagmukhang klasiko ang itsura ng simbahan. Pero noong 1781, nasunog ang simbahan at kinailangan itong ayusin ulit. Dito din idinagdag ang 4 na palapag ng kampanaryo hanggang ngayon ay isa sa iconic na bahagi ng simbahan. Ang design ng simbahan ay may Baroque style. May kita mong mga arko, semicircular windows at malalaking columns na nagbigay ng eleganteng dating sa buong struktura nito. Ayan, commercial. Fit check, bagong gising. Okay, moving on. Kaya't ang San Bartolome Church ay hindi lang basta simbahan, ito ay buhay na parte ng kasaysayan ng Nagcarlan at Laguna na patuloy pinapahalagahan ng mga tao hanggang ngayon. So ayan, on the way na ang mga bading sa underground cemetery. Magkalapit lang sila nung San Bartolome Church. So ayan, ayan ang ating driver, si Mama to si Papa. Tingin, charets, laugh siya. Konting scene sa nangyayari sa kotse while on the way. Oh. Kala mo field trip, oh. Kala mo outing, oh. Ariana Grande siya dyan, oh. Ariana Grande, Nicki Minaj, tas Jessie J singing Bang Bang. Charot. Okay, let's go na. So hello guys, after nung San Bartolome Church, andito kami sa Nagcarlan Underground Cemetery. Malapit lang siya, okay. So, tinatanong pa namin yung guard if pwede kami pumasok and pag-lobby. So, yeah. So guys, hindi pwedeng pumasok kasi inayos pa daw yung bangkay, sabi ni Kuya Guard. Anyways, so after ng San Bartolome Church, dito kami sa Nagcarlan Underground Cemetery, which malapit lang. And then, so tinayo siya noong 1851 sa pangunguna ni Fray Vicente Belloc, isang Franciscanong pare. And so tinayo siya during the Spanish era. So, as makikita nyo na yung style niya is parang Spanish Baroque style. Ayan. And then, siya, 15 feet ground siya. And may ilalim na 36 niche tombs kung saan inilibing yung mga piling individual na mga mayayaman and yung mga friars. And then, idineklara itong national historical landmark noong 1973. So, actually, ito lang yung nag-iisang underground cemetery na tinayo during the Spanish era. So meron talaga siyang significance dito sa history natin during the Spanish era. So guys, ang history ng lugar na to is dito yung ginawang tagpuan ng mga guerrillas nung panahon ng World War II, nung panahon ng War ng Hapon. So ito yung nagsilbing hideout nila nung time na yon. And dito sila nagpaplano. And may significance din to sa pagbubuo ng isang pagiging Pilipino natin. Dahil ito ay ang place na to ay nagsisilbing pagpaplano and then paglaban and then also ang pagtatagpo ng mga Pilipino. At malaking factors to sa revolutionary armies natin ng mga araw na yun. So itinatag to ng NHCP na historical place na noong 1973. Ang kakaibang disenyo ng underground na to is pag sumisimbolo ng pananampalataya na arkitektura ng kolonyal na puwersa sa atin. So, pinapakita din nito yung ang trait ng isang Pilipino na pagiging spiritualidad and pagiging tradisyon ng mga Pilipino panahon ng Kastila. And also, kung paano
na-adapt ng mga Pilipino ang nakarecord ba? Tatayo ba ako dito ng katagal-tagal kung hindi nagre-record, hacker? Anyways, moving on. Paano na-adapt ng mga Pilipino yung kolonyalismo ng Kastila and nakikip pa rin nila yung Filipino tradition. So ayun guys, yung history na Carlan nagkarla. Underground Cemetery. Wala ko pa. So, bakit ka ba mahalaga tong underground cemetery na to? Noong 1896 to 1898, itong underground cemetery na to, nag-serve siya as a secret meeting place para sa mga Katipunero. Dito nila pinag-uusapan about sa independence, sa freedom nila, anong gagawin, anong plano. Kaso, too bad, bawal kami pumasok at nakakalungkot. So, dito na nagtatapos ang journey namin bilang Wonder Pets. Sana may natutunan kayo kahit onte dahil ang layo ng nilakbay namin para dito. So, from Laguna, Besalya nyo na yan!